For softer and smoother skin. Yeah. Cut! Okay ba, Direk? Ang pangit. Your number cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Diin ang imo man namin nasawa. Pinagmukha niya tayong tanga. Ito na lang hindi mo pa magawa ng tama. Ano ba yan? Nalubat na ni. Ay. Ay, Manong. Yes, ma'am. Pwede ko ka-charge? Arakda sa dalum po, ma'am. Sige. Ano to? Salamat po. Gusto ko lang. Please, answer my call. Huwag mo naman ako ipaya sa pamilya ko. Hey, Tata! Hala, oo nga pala, may photoshoot kami. Photoshoot? Photoshoot kasi ng mga palma ngayon nawala sa isip ko. Nagte-text ulit si Sir Francis. Anong himuon ko? Hindi mo naman ginusto na maaksidente si Maymay. Tsaka photoshoot lang naman yan. Mabuti na lang okay na si Maymay. Kaso ano kayang gagawin ko? Magagalit si Sir Francis. Sana hindi siya magalit masyado. Anong nangyari? Sir Francis, magpapaliwanag po ko. Na-aksidente po kasi yung kapatid ko po kanina. Hindi ko po maiwan. Nakalimutan ko pong may photoshoot eh. Jean Paul, dun ka muna. Mag-uusap lang kami. Sorry po talaga. Ang dami niyong tao sa bahay. Inuna mo pa yan? My whole family was waiting for you at that photo shoot. Hindi mo ba naisip na mainit na nga sa'yo si Mama? You've just made everything worse. Alam mo, sobrang pagkakamali itong pinagtiwala ko sa'yo. Bayad ang oras mo dito, Tata. Tapos itong gagawin mo sa akin? You're so irresponsible and selfish. Sir, pasensya na po pero hindi naman po ako selfish. Tao lang din naman ako eh. Nawala sa isip ko yung photoshoot tinakbo sa ospital yung kapatid ko eh. Kapatid ko yun, mahal ko po yun. Hindi ko naman pwedeng iwan yung pamilya ko eh. Nag-aago buhay yung kapatid ko kanina. Pasensya na po kayo pero tao lang ako. Selfish ba yun na iniisip ko lang naman yung pamilya ko? You still don't see it eh. Every mistake you make, ako ang masisisi. At lahat ng mali na gagawin mo, bagsak yun sa totoong asawa ko because you're pretending to be her. Hindi mo naman pala kaya. Tinanggap mo ba tong trabahong to? Alam mo, kanina ka pa ah. John Paul. Ba't ka nininigaw ng babae? John Paul. Sige, doon ka muna. John Paul, tama na. Huwag ka na makipag-away. Problema sa inyong mga mayayaman. Akala niyo kung sino kayo. John Paul, sige na. Okay lang. Ano? Ba't ka ganyan makatingin? Sapakin kita eh. John Paul, okay lang. Ano? John Paul! O, balik ka! Huwag ka na makipag-away. John Paul, okay lang. Tama naman si Sir Francis eh. Trabaho ko to at bayad niya yung oras ko. Huwag ka na makipag-away, okay? Sir Francis, sasama na po ako sa'yo. Ako na po yung mapapaliwanag kay Sir Gov tsaka sa mama niyo kung ano po yung nangyari. Magdadahilan na lang po ako sa kanila. At, John Paul, Baka mapahama ka. hindi, ayos lang. Trabaho ko to, di ba? Kaya pupunta na ako doon sa mansyon kasi may kontrata pa akong kailangan ko sundin. Kaya ikaw, kausapin mo na lang si nanay. Ikaw na lang yung magsabi sa kanya kung ano yung nangyari. Babalik naman ako dito mamaya para sa mga babayaran natin. Huwag ka na makipag-away, ha? Okay lang ako. Sige na po.
ante! Oh, ante. Ayusin mo yan, ha? Ang gagaling! Ang hapunan pa natin dito ay chismis. Ma'am Reyna, wala naman po kasing customer. Kaya nga wala tayong customer. Wala mo na nakaisip sa inyo na lumabas at umigay ng flyer sa mga dumadaan. Ibig na magchismis na kayo dyan, kilos! Walang maghahapunan hanggat walang nahihilang customer. Di ba, ante? Tama naman ako? Oo na, pero ang init-ita mo ng ulo mo, ante. Sino ba naman ang hindi magdidilim ang paningin sa mga tabad na mga empleyado? Ikaw, balita ko, stress ka ng mga nakarang mga araw. Nabalitaan ko yung nangyari. Na nasagasaan daw yung anak ni Guapa dahil sa'yo. Hoy, wala akong kasalanan doon, ah. Pabida-bida yung bata, nakikisali sa away ng mga matatanda. Alam niyo ho kung bakit minamalas ang batsuyan niyo? Kasi hindi naman talaga kayo nagbabayad ng utang eh. Hoy! Ikaw bata ka. Huwag ka nakikisali sa usapan ng matatanda. Batukan kita yan! Ano ito? Bakit? Ano? At saka kahit magharap kami ni Guapa sa barangay o kaya presinto, aba hindi ko siya uurungan, no? Hindi ako natatakot sa kanya kahit mataba siya. Nagsalita ang titit. Ito, sampalin talaga kita dyan. Look to. Hindi ako mataba. Ang tawag sa akin, curvaceous. Uy, natutunan ko yan dun sa apam na kachat ko. O basta, makurve ako, ganon, makurba. O, mayos ka, no? Spell curvaceous. Parang kang gago talaga yun, no? Di ba nga ako kumakain ng apuna, mamaya na? Oh, kita mo? Halatang hindi ka nag-grade 2 eh. Paing kita. Aray ko! Ano ba naman? Pati tenga pinaplansya. Pasensya na hindi ko po sinasadya. Ayun na mula, oh! Sorry po talaga. Ano ba yan, Hilda? Siya na nga na nag-iisang customer natin ngayong gabi, hindi mo man lang pagsilbihan na maayos. Eh, hindi ko naman sinasadya eh. Panay kwentuhan nyo kasi. Thank you. More? Yeah, it's enough. Thank you. So what is your brilliant excuse this time, Denise? Ha? Habi mo na bang magpakapalpak sa pamilya na to? Imagine the embarrassment earlier. You made everybody hurt. You think of this. Mama, please. Do not defend her. Thank you. Kaya nagiging sutil yung asawa mo eh. Dahil tinotolerate mo. Alam ko po na nakakailang sorry na po ako pero ngayon po sorry po talaga. Do you even imagine how hard it is to get that photographer? Bakit hindi ka nagpakita? Ha? Why didn't you show up? Tell me. It was me. It was my fault, Mama. And I'm sorry. What? I forgot to tell her na may photoshoot pala tayong kanina. Sa commercial shoot niya, it was an area na mahina ang signal. How do you expect to run a company if pati yung oras ng asawa mo at ng pamilya mo hindi mo kapsado? Ha? How can you be so careless? Just really busy, Ma. But let me handle this. I'll set up another session para matuloy itong photoshoot. And this time, I'll make sure matutuloy ito.
Enough. I'm so disappointed in you, Francis. You really don't hold the candle to your older brother. If only Vincent was still alive. Never mind. Nawalan na ako ng gana kumain. Look what you did. Akin to. Ano ginagawa mo? Eh, di nalayas! Eh, ano silbi ko dito? Hindi kita sinasanti o pinapalayas. Ang sinasabi ko, ayusin mo lang yung trabaho mo. Advance ka na masyadong mag-isip. Eh, ba't kasi hindi mo palalayasin yan? Eh, tatanga-tanga. Pati tenga, pinaplansya. Hindi ko sinasadya. Kung sinasadya ko yun, sana tinuluyan ko ng gawing sisig yung tenga nyo. Ano sabi mo? Ha? Gabato ka? Basi, mapatay talaga kita! Ano? Sige, ante. Turaw mo na leksyon yan. Kuy ko na nga! Talaga ng away, ha? Halika nga dito. Ayan, ka rito. Ayan. Di ba gusto mong lumayas? Sige, lumayas ka. Ayan yung mga tabit mo. At ayoko na makita yung pagmumukha mo dito sa salon ko. Napakasama mo, Reyna. Ni katiting na kabutihan, wala kang ipinakita sa akin. Tinarato mo ko na parang alipin din sa salon mo. Ikaw, Luring. Kahit pabalik-balik ka sa salon, hindi ka nagaganda dahil ang pangit ang ugali mo. Kayo ngayon sa taas. Huwag niyo kalilimutan. Bilog ang mundo. Tatandaan niyo yan. Darating din ang araw. Babagsak kayo sa lusa. Best Actress! Ikaw na talaga! Pupunta! Yung charger ko, nakalimutan ko. Sige na, hayaan mo na, charger lang yun eh. Sir Francis? Okay lang po ba kayo? Sanay na ako. Pasensya na po talaga. Hindi ko naman po alam na ganun po pala ka-importante sa inyo yung family photoshoot na yun. Well, mali din naman ako. It was a life and death situation for you. Ito naman,
How could you smile at a photo shoot when your loved one is in danger? So next time, pag may nangyaring ganyan, emergency, sasabihin mo sa akin. Understand? We'll work it out. Don't worry anymore. I paid for the hospital bills na. Bukas, bisitahin mo ang pamilya mo. Po? Sir, hindi niyo naman po responsibilidad yung pamilya ko eh. Ako po dapat yung nagbabayad sa ospital. Pagtatrabahuhan ko po yun, sir. Nakakahiya po. Sige. Binabantayan ko muna kay kuya mo itong si Maymay at kakagaling lang ng ospital. Teka, alam ba ni Sir Francis mo na nandito ka? Ayun naman po, nagpaalam po ako, no? Alam mo, gusto ko talagang magpasalamat sa kanya ng personal kasi ang laking tulong na siya nagbayad ng bill nang na-ospital si Maymay. Mabait din palang Sir Francis mo. Hindi naman po. Medyo lang. Ano ka mo? Wala, sabi ko po, oo, mabait po siya. Kaya kahit mahirap po yung trabaho ko, inaayos ko po talaga. Pero Nay, alam mo na bigla talaga ako. Kasi akala ko dati na kapag mayaman ka, pag madami kang pera, eh magiging masaya ka na. Pero doon po sa bahay ng mga Palma, ang lungkot-lungkot nila kahit ang dami nilang pera. Kasi naman anak, hindi lahat kayang bilhin ng pera. Saka alam mo, pagdating sa pera, nagbabago ang mga tao. At yung iba, nagiging sakim. Yung ibang tao naman, natututong manlabang ng kapwa nila. Mga po, Nay. Ma'am Vivian, pinatawag niyo daw po ako. Mukhang masyado mo atang nagugustuhan ang pagtira sa mansyon ng mga Palma. Masarap bang matulog sa malambot na kama? Yang pagsuot ng mamahaling damit ng anak ko. Kaya naman pati asawa niya ay inaakit mo at nilalandi mo? Po? Ma'am Vivian, hindi ko po alam kung ano sinasabi niyo. Don't act so innocent, Tata! Marami akong mga tenga at mata dun sa mansyon. Alam kong natulog kayo sa iisang kama ni Francis. Nilalandi mo siya! Ma'am, malinis po yung konsensya ko. Alam ko naman po na trabaho lang po lahat ng to eh. Di ako naniniwala sa'yo! I am warning you, Tata. Kapag trinaydor mo ako, kaya kong sirain ang buhay mo. Pati ang pamilya mo. Ma'am Vivian, hindi po lahat ng tao katulad niyo mag-isip. Excuse me po, malakap na ako. Baka inaanap na po ako ni Sir Francis. Mami! Bantayan mo yan si Tata, ha? May binabalak yan, eh. Mom, ako nang bahala kay Tata. Pero may kailangan kang malaman. It's about Venice. I know where she is. A friend of a friend sent me that.
Ako pa rin nakakaya! Venice. Venice. Please, mag-usap muna tayo. Anong ginagawa mo dito? Lumipat na nga ako ng hotel at tuntun mo pa ako dito? Hindi ako aalis dito hanggat hindi tayo nag-uusap. Sige, magpatigas ka, tatawag akong security. Papahuli kita. Venice, natukso lang naman ako eh. Lalaki ako eh. Pero alam mo naman na ikaw lang ang mahal ko. Yung mga babaeng yun, wala laro-laro lang sa akin yun, Venice. Pwede ba? Tigilan mo na nga ako. We're over, James! Venice, mahal na mahal kita. At alam mo yan kung gaano kita kamahal. Nagparaya ako, di ba? Umayag akong magpakasal ka kay Francis kahit labag sa kalooban ko. Venice, ako ang una mong pinakasalan. Ako ang una mong asawa. Babe, just like that, I can't believe nakasal na tayo. I can't believe na akin ka na. I love you. I love you too. Katuwaan lang naman yung kasal natin sa Vegas. Ginawa ko lang naman yun para magrebelde kay Mommy. But you know what? Mommy's right. I should marry Francis. He's good for me, James. For my career, para sa future ng family namin. Venice, are you out of your mind? Anong pakakasalan mo yung lalaking hindi mo naman mahal? Dahil sa pera. Yun na lang ba yun, Venice? Well, if you really love me, ibibigay mo sa akin to, James. Aayusin mo yung divorce natin bago ka ikasal kay Francis. Walang pwedeng makaalam na kinasal tayo. Wala akong napala sa'yo. Tama lang na pinakasalan ko si Francis. At dapat nga, never kong iniwan yung asawa ko para lang sa'yo. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Goodbye. Si Mommy. Anong ginagawa niyo dito? We need to talk, Venice. We need to talk. Siguro naman, natauhan ka na. Na wala kang mapapala dyan sa kabit mo. Hindi ka niya mahal. Venice! Oras na para bawiin mo ang buhay mo. It's time to go back home. Ikaw yung unang pinakasalan ni Venice. So yung kasal niya kay Francis is null and void. I need to talk to Venice. Susundan ko sa Pilipinas. Kailangan niyang malaman. Ako pa rin ang asawa niya at hindi si Francis. Ma'am Venice? Ako nga. Lumayas ka sa buhay namin! Impostora! Tapos na yung pagpapanggap mo! Hindi ko ayaw!